Ano po natin itong issue patungkol po dito kay Orly Guteza. Ayan, ito. Naku, ang ganda nitong pag-usapan kasi alam niyo po, nabanggit nitong si Marcoleta na ito daw pong si Guteza ay parang tinatakot. Parang tinatakot daw po at meron daw pong patong sa ulo na 5 milyon. Ngayon, ito po ang balita o yung pakinggan po natin ang kanyang interview sa isang ng Net25 to programa. Pakinggan po natin. Okay. Mukhang ginawa ng usap, pati yung Jarius Bundok dyan sa dati mga ginagalang kong mga kolumnista, pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga, apat kami merong kopya noon. Opo. Apat lang ang binigyan niyang kopya. Siguro, kung konti naman ang napagawa niyang kopya. At yung hawak niya ay Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. katabi ko doon ng panahon na yun ay si Senator Win at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Na meron daw kasi siya sinasabing box. At sinabi ko raw, maliit. Wala ko sinabing ganun eh. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali. Basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya eh. Dalawa isang linya. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yun, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senator tama naman nasusundan namin eh. E di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang nalalaktawan. May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Alam din nila may nalalaktawan siya eh. Yung palang hawak yung kopya bakit mo hinayaan mo kung may malaktawan? Ibig sabihin, di ba, talagang kino-coach mo. Yun ang punto eh. Bakit mo kino-coach? Sana pagkatapos niyang magsasalita, pagkatapos niyang basahin yung kanyang daladalang affidavit na peke, na dinisown nung notaryo, pagkatapos niya magsalita, saka ka ngayon magtanong. Saka mo ngayon sabihin, Orly Guteza, meron ka kasing nalaktawan habang binabasa mo yung affidavit. Ito yung nalaktawan mo. Etong paragraph na to, etong sentence na ito, hindi mo nasabi. Pwede ko bang paulit sa'yo? Diba? Mas okay yun. Pero, kung yung parang mas kabisado mo pa, parang ikaw pang mas nakakaalam doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Yun talaga, pagko-coach talaga yun. At hindi ka na lang siguro pinansin ng mga kasama mong senador doon dahil nga ang alam nila, tanim witness mo yan eh, kaya nga pinoprotektahan mo. Wala talaga. Doon sa original eh. Putol po kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Sa kanya rin galing yun eh, hindi naman sa akin eh. Ang dating mo, parang kino-coach nyo, binalalaktawan ka, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Kaya ko sinasabi na kung sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, sila ang inuusig. Isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yun. Dahil nagpasesya na kausapin ako eh. Ayaw ko nga dahil may session kami. Sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ko'y pumunta ron o ganyan-ganyan. Sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun, tingnan natin. So parang yun pati sisilipin nila. Pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Kaya ganitong ginagawa nila. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Yun ang kagustuhan mo, maibalik yung perang kinamkam sa taong bayan. Pero nung pinapabalik ni Boying Remulla at ni Ping Lacson, ang kaperahan ng mga nanakaw ng mga diskaya, ayaw mo. Balimbing ka pala. Kaya tayo lumalaban ng ganun eh. Sila lahat,
parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Parang ayaw nilang matamaan kung sino Kaya yung... halatang-halata mo naman ngayon, di ba? Oo. Nako. Pero doon sa, balikan ko yung punto na, so, tsaka sendo sa Diskaya, well, hindi naman yan, sabi natin, hindi restitution, no? Diba? Gaya ngayon, yung mga sasakyan natin ng Diskaya, pasusubasta na. Eh, kinuha naman nilang lahat, di ba? Opo. O, ano bang gusto nila ron? Hindi mo na pinakikilaman yun, bahala na sila doon. Basta tao ang minimaintain ko palagi. Kaya ko lang sila kinasangkapan para lang matugis natin, para matukoy natin, maipalitaw natin, mapanagot natin sino talagang utak dito, sino ang ugat ng lahat ng ito. Kaya kung ayaw pa niyong maniwala at kayo na gusto pang palitawin yung kaibayo, kabaligtaran na to, ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap na lang. O kaya pa lang kanilang mga pinagdidemanda ngayon, puro mga kawani lang ng DPWH. Wala silang nisang politiko na dinimanda. Wala. Ayaw nila yun. Ako. Teka lang, doon sa... Wala ba lang, wala ho bang offer ng mga Diskaya? Sen, pakisabi mo nga sa kanila, magbibigay na lang kami kahit 1 bilyon para lang matuloy na lang itong... Punta tayo dito kay Orly Gutesa. Binasa niya at nagkaroon Nalaktawan pala. O nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yun. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang ganit. Inassign kang isang staff, konti naman ang napagawa niyang kopya. At yung hawak niya ay Xerox copy. So, kung mali yung aking ginawa, papunta na ron, kinuha CCTV, kung talaga halatang-halata mo naman ngayon, di ba? Nako. Pero doon sa, balikan ko yung punto na, so, tsaka sendo, katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipak. Singilan ka ng kaukulang bayad at saka niya iaabot sa'yo. Ikaw, 3 na po yan. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa pansarili, wala. Pirma, daw. Hinahanapan ho ng butas. So yan po nga sinasabi na may patong daw po na 5 milyon sa ulo si Gutesa. Yan po ay isang malaking katarantaduhan. Balik natin. Patungkol na doon sa mga talagang nakikita. Babalik ito si Gutesa, Sen? Basta huwag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya, ako po, yan ang sasabi natin. Ba? Kaya hindi natin alam. Nang gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na doon sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Ayan. So, sinasabi ni Marcoleta, eto daw pong si Orly Gutesa ngayon ay nagtatago dahil mayroon daw pong patong na 5 milyon sa kanyang ulo. Pero alam natin na yan po ay ano na lang yan, style na lang ni Marcoleta para hindi po mapalutang etong si Gutesa. Bakit? Kasi 'di ba, dun sa nakarang hearing, nahalata na ng mga ibang senador na etong si Gutesa ay parang hindi alam ang kanyang mga sinasabi. Kung sasabihin nitong si Marcoleta na ang tinutumbok ni Gutesa ay yung mga tunay na mastermind sa mga flood control projects, flood control scam, ghost project, hindi mastermind yun eh. Yung tinutumbok ni Gutesa, hindi mastermind yun. Bakit? Kasi ang mastermind kung sino ang nagsimula ng korupsyon. Pero ang tinutumbok o ang sinasabi ni Gutesa na ni isa man lang na ebidensya ay walang naipakita, ang pinangalanan niya. Meron siya pinangalanan na 2 tao na sinabi niyang kasama niya na nag-deliver ng pera kay House Speaker Martin Romualdez, itinanggi. Hindi kami kasama dyan, wala kaming alam dyan. Ngayon, ang mastermind na masasabi, yun po yung talagang pasimuno ng korupsyon. So kung sasabihin na ang pasimuno ng korupsyon ay si Speaker Martin Romualdez, si Zaldico, at ang iba pang mga congressman, iba pang mga kontratista, parang malabo. Bakit? Kasi
ang korupsyon, hindi lang naman po nagsimula kay Romualdez, hindi lang nagsimula kay Zaldico, hindi lang nagsimula kay Bryce Hernandez, hindi lang nagsimula kay Henry Alcantara. Kasi ang mga proyekto ng mga diskaya na sila ay naging number 1 contractor sa buong Pilipinas ay noong panahon ng panunungkulan ni Digong. Kaya etong si Orly Gutesa, hindi po siya nagpipinpoint ng mastermind. Nagsesegue. Inililigaw ang investigasyon, inililigaw ang kaisipan ng mga Pilipino. Ang gusto niyang itanim sa isipan ng mga Pilipino, si Martin Romualdez at si Zaldico ang mastermind. Pero paano magiging mastermind ng mga yan kung ang mga proyekto ng mga diskaya, ang mga proyekto ng Wawaw Builders, ang mga proyekto ng Sims Construction, nagsimula nung panahon ni Digong. Panahon ni Digong nagsimula yun eh. Diba? Bilyon-bilyon ang nakuhang proyekto ng mga diskaya, number 1 contractor sila nung panahon ni Digong. Tapos, ang sasabihin nilang mastermind, si Martin Romualdez at si Zaldico, baka nga meron talagang korupsyon si Martin Romualdez at si Zaldico. Kailangan nilang pagbayaran yan. Kailangan silang maipakulong. Kailangan silang mabulok sa kulungan katulad ni Digong. Pero wag nating kakalimutan. Wag nating lalaktawan ang korupsyon na nangyari nung panahon ni Digong. Diba? Marcoleta, wag mo kaming gaguhin. Wag mo kaming tarantaduhin. Alam namin kung sino ang mga naging amo ni Gutesa at lahat ng mga naging amo ni Gutesa, malapit na malapit, dito kay dito sa kila Digong. Nagtrabaho siya kay Paildon. Nagtrabaho siya kay Martin Andanar. Nagtrabaho siya kay Sara Duterte. After Sara Duterte, ano na? Nagtrabaho siya kay Zaldico. So, 3 Duterte ang kanyang pinagtrabahuhan. O 4 pa yata. Saka pa lang kay Zaldico. Bakit? Ano ba si Zaldico? Kaalyado ni Digong yan. Ang Ako Bicol Party List, kaalyado ni Digong. Kaya wag nilang sasabihin na ang mastermind lamang ay hihinto sa panahon ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Diba? Gustong-gusto ni Marcoleta, panahon lamang ni PBBM ang imbestigahan. 2022 to 2025 lamang. Kaya nga naisip niya din na ipasok itong si mga diskaya sa witness protection program. Kasi nga ang gusto niya ay 2022 to 2025 lang ang maimbestigahan. Pero yung mga korupsyon na ginawa ni Digong, ayaw ni Marcoletang mapapag-usapan. Kaya nga, noong siya pa ang Blue Ribbon Committee, nung nabanggit ng mga diskaya, nagsimula ang kanilang pagiging kontratista. Pumutok ang kanilang pangalan, pumutok ang kanilang mga construction firm. Noong 2016, ininterrupt ni Marcoleta si Tito Sen. Pinigilang ng magtanong, magsalita. Kaya wag na po tayong magtarantaduhan dito. Alam naman nating lahat na ang korupsyon nagsimula kay Digong at kay Zaldico. Magkakakampiyan. Magkakakuntsaba yan. Wag nyo na kaming tarantaduhin. Alam naman namin na talagang mga mga magkakakuntsaba yan.
Siyempre, alangan namang umamin yung mga yan. Alangan namang aminin nila ang kanilang mga mga katarantaduhan na ginagawa. Siyempre, hindi aamin yan. Oh. Magkano yan eh? Magkaalyado yan eh. Magkakasama yan noong pang panahon na itong noong pang panahon na si Digong ang presidente. Kaya wag nyo na kaming lokohin. Saldi ko, bata ni Digong yan. Pag umuwi yan, laglag mga Duterte. Kaya nga pinag-abroad, di ba? Di ba? Kaya nga nila pinaglayo yung dalawa eh. Kaya nga 'di ba, sabi ni Sara Duterte, imbestigahan yung korupsyon ng laptop sa DepEd. Imbestigahan daw. Kasi nandun daw si Saldico. Alam nyo ba kung sino presidente noong itong si Saldico nakakuha ng kontrata ng mga laptop sa DepEd? 'Di ba? Si Digong ang presidente niyon eh. 'Di ba? Ay nako. Kaya napakaraming katarantaduhan nitong mga DDS na ito eh. Pero hindi nila naiisip na si Zaldico, bago maging close o bago maging kaibigan niya ni Martin Romualdez, kay Digong muna yan nakadikit. Ay, nako. Ayan na mahirap eh. Diba? Yan ang mahirap pa ba? Ituturo nyo ng ituturo kay Zaldico saka kay Martin Romualdez. Samantalang si Zaldico at si Digong magkakuntsabat, magkasama sa pangungurakot noong merong issue ng laptop sa DepEd. Diba? O ngayon, darating na Blue Ribbon Committee hearing. Si Martin Romualdez daw attend. Si Gutesa ba attend? Sabi ni Gutesa, ayoko ng witness protection program. Ayoko niyan. Kaya ko na may pagtanggol sarili ko. Tapos ngayon, mayroon daw patong sa ulo, 5 milyon, natatakot. Tanginang script yan. Anong katarantaduhan yan, Marcoleta? Lahat kami napanood namin ang Senate hearing. Sabi ni Orly Gutesa, sabi ni Kiko Pangilinan ba yun? Sabi, ikaw papasok sa witness protection program. Sabi din ni Marcoleta, baka kailangan mo yung witness protection program. Ano sabi ni Gutesa? Hindi, kaya ko ipagtanggol sarili ko. Tapos ngayon, matatakot sa 5 milyong patong sa ulo niya? Baka natatakot na mabuking na ang kanyang mga pinagsasabi doon sa Senate hearing ay lahat ay utos at script lamang, dikta lamang, coach lamang nitong si Marcoleta. Ay, nako talaga. Wala talagang kumbaga dito sa mga DDS na ito, lalo na kay Marcoleta, kahit anong gawin yung proteksyon kay Digong, kahit anong gawin yung pag-iiwas na si Digong ay masangkot sa korupsyon, kusang lalabas yan. Nabubulok na nga sa kulungan, pinagtatanggol nyo pa, pinaparusahan na nga sa katarantaduang ginawa niya. Diba? Alam nyo po, kapag itong si Gutesa hindi po umattend, ipapasabpi na po yan. Kapag po yan pinasabpi na, hindi pa rin umattend, ipapahuli po yan. Ipapahanap yan. Yan ang ano yan. Mas bulok ka, sabi ni Angels Esquina. Hindi Hindi naman ako nakakulong Ang alam kong bulok, yung bulok sa kulungan.